Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hial! This is Tambalang Nicole Yala and Chris Chuper Nationwide. Hey! Tambala na! Bala tuba! Kinabahan bigla. Bala hula! Nakatakot yung tawa ko. Hey! Tambala na! Good morning, Nicole Yala! Good morning, Chris Chuper! And good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday! Marami naman ang masaya ngayong araw na ito, pero bakit ikaw, kabisyo, bored na bored ka ngayong umagang to? Anong dahilan? Alam mo man namang paraan para hindi ka mabore. Correct. Diba? Merong mga iba na ang ginagawa nila, naggagawa sila ng bagong hobby. Totoo yan. Yung mga iba, wala silang ibang ginawa kundi mambash ng tao, di ba? Well, yung iba, walang ginawa kundi mambully. Correct. May mga ganyan po talaga. So don't be bored today. Pakatandaan kapag ka na-bore ka o naumpisahan mo na maging bored sa ginagawa mo, mabigat na yung gagawin mo. Lalong-lalo na kung halimbawa, trabaho yan, work mo, yung iniisip mo, I'm so bored. Hindi mo, mabigat na siya dalhin. Pakatandaan, kabisyo, kapag ka ine-enjoy mo ang trabaho mo, parang hindi ka nagtatrabaho. What do you do when you are bored? I watch. What do you watch? Secret. Peram naman, no? Baka sawa ka na dun eh. Ilang beses mo na napanood. Ganun, lagi na lang puro replay. Oo, walang bago eh. Walang bago Nagtanong labas? ako sa sa supplier. And then meron akong alam na hihiya lang kung lumapit eh. Oo, meron dito malapit sa may Harrison. Talaga? Oo. Hindi ganito gawin mo kasi syempre personality ka na. Hindi pwedeng katulad noon na pwedeng tayo mismo yung bumili sa may Baclaran o may Quiapo. Yan, no? Underpass, gano'n. Ngayon kasi medyo nakikilala na tayo kahit papano. Oo, baka mapicturean tayo, mahirap na. Oo, diba? So, mag-utos ka. Yun na lang yun. Ang tawag dyan, pagde-delegate. A true leader knows how to delegate. Okay, yan. sige. Like, ano ba pinag-uusapan natin? Basta yung mga basta yung mga DVDing, basta hindi, charot. Hindi, pag nabubore ako, alam kong wala akong gagawin and I want to use my time wisely. Nanonood ako. O ano man yung mga pwedeng panoodin. Correct. Maganda yan kapag... Swerte na nga po natin ngayon, mga kabisyo eh. Kasi dahil sa Cherry Mobile Flare S-Play mo. Correct. Yan, Anytime, diba? anywhere. Pwede kang manood. Mapanood ng local TV show na paborito mo. Diba? At dahil nga LTE ready yan, kung gusto mo manood ng YouTube, ng mga videos sa Facebook, pwede din. Totoo yan. Madali na lang, hindi katulad nung unang panahon. Pag bored ka talaga, pipilitin mo yung mga bata na pumunta sa'yo at magkutok ka. Kutuwa mo sila. Kasi wala sila magawa di ba? Kasi sa mga bagay na kininisan ko nung bata talaga, bored na bored ako pagka ganon. Yan. Hindi ko palalapitin ako ng nanay ko sa kanya. Para kutuhan para ka. kutuhan ako. Parang 5 kuto pa lang natatanggal pero bored na ako. Diba? Dami. So ngayon dami pa lang tatanggalin, 5. Ngayon po mga kabisyo, inamin po ni Chris Chuper na nung bata siya, kutuhin siya. Nakakaloy. May ilap pa naman yung mga kuto ko ng mga bata ko. Chuper! Anyways, diba? Parang swerte tayo ngayon Kasi noon, maghahanap ka ng mga paraan para wag ma-bore. Correct. Diba? At medyo mahirap yun. Ngayon, ang bilis, everything is at our fingertips. Lalong-lalo na, yun kapag ka meron kang Cherry Mobile. Napakaganda ng Flare S-Play, mga kabisyo. Dapat meron ka na yan. Kaya halimbawa, ito, nasa biyahe ka, bored ka, naipit ka sa matinding traffic sa daan. Kung merong digital signal yung sasakyan mo, o malapit ka sa area na merong digital signal. Tama, makakanood ka ng paborito mong local TV show. Kaya kapag ka pumunta ka sa pinakamalapit na Cherry Mobile Store, kiosk o accredited dealer, ang tatanungin mo lamang, Flare S-Play. Ganda niyan. Corrected ba? Yung iba partner, yung ginagawa nila pag bored sila. Minsan, kaya nga sabi nila, the idle mind is a devil's playground. Nakakatakot. So ang ginagawa ng iba, kapag ka bored sila, tinitingnan nila yung nagsustock
sila ng Facebook ng may Facebook. Isa din yan pinagkakaabalahan. Maraming gumagawa din yan. Totoo yan. Lahat naman po tayo ginagawa natin yan kapag naalala natin ng isang tao, bigla natin isustalk siya. Tama. Diba? At walang masama doon. Actually, nakakaubos yan ng oras. Yung iba, partner, yung mga hindi pa nakapag-move on. Okay, kahit nakapag-move on na, ang sinustalk nila, yung mga Facebook ng kanilang mga ex. Yan. Diba? Kaya naman ang ating official hashtag for today is hashtag para sa aking ex. Wow. Yan. Alam mo, nag-tweet na ako kanina, partner, kasi yun naman yung favorite, isa sa mga favorite kong liners. Hashtag para sa aking ex, mahal kita noon, maglaway ka ngayon. Yan. Alam mo kung bakit? Parang minsan feel ko talaga, lalong-lalo na pag halimbawa, talaga may galit ka sa mga exes mo no? Kasi hindi wala na, pero iniisip ko talaga, lalo pa kasi, partner, ako kasi hindi ko na siya nakikita Wala nang way para makita ko siya. Pero siya, wala siyang choice kundi makita ko. Paminsan nasa TV, nasa Love Radio na website. Pa naman yung mukha mo. Pagpunta ng mall, nakalagay shoplifter wanted. Totoo ka dyan, partner. So wala siyang choice. Bilang shoplifter ako, ang picture ko nakakalat sa buong kamay nilaan. So kahit ayaw niya akong makita, partner, sa lahat ng malls na puntahan niya, ang picture ko nasa entrance pa lang. Diba? Tapos nadyaryo, yan. Correct. Yan yung mga estapador, yan. Diba? So wala siyang choice. Makikita at makikita niya ako. Totoo yun Lagi iniisip na, ano ka? Lalo na partner nung gumawa ko ng webisode. Tapos diba nag-appear siya sa mga YouTube ads. Na-imagine ko yung partner yung nanonood siya ng YouTube tapos biglang magpa-pop up ako. Nakakairita, nakita yung mukha mo, mapapatras siyang gano'n. Parang yung bato. Versus mapapatumbling talaga siya. Correct. Diba? Effort tumambling talaga. Diba parang gano'n? Kaya yun yung favorite ko nga liner. Hashtag para sa aking ex, mahal kita noon, maglaway ka ngayon. Diba? Pak. Revenge is sweet. Totoo yun mga kaibigan. Minsan talaga may mga bagay na talagang gusto natin maghiganti. Naka-move on na ako sa mga exes ko. Partner, for purposes of tweeting. Ako naman naka-move on na ako. Pero for purposes of tweeting, na kung meron ka sasabihin sa ex mo, yon. Kung meron ka sasabihin sa ex mo. Ini-imagine ko na ngayon, kaharap ko siya. Para manumbalik yung bitterness, gano'n. Ako, partner, hindi naman kailangan manumbalik yung bitterness para pero mas masugot correct, masugot kapag ka, kapag ka, pagramdam mo pa yung bitterness. O sige, kunyari bitter ka pa. Yan. Tapos sasali ka sa hashtagan ng tambalan, partner. Anong sasabihin mo? Anong tweet mo? Hashtag. Ini-imagine ko na ngayon. Yan. Losyang na siya ngayon. Yan. Tapos, ilan na ba anak niya ngayon? Tapos, hindi pa siya sustentado ng asawa niya. Na-imagine ko ng lahat Yan. Hashtag para sa aking ex. Ako nagagawa, partner. Yun yung na-imagine mo, di ba? Pinipicture ko na talaga, hindi siya bagong ligo ngayong umagang to. Hindi pa napapakain yung mga anak niya. Corrected by amoy masipag, partner. Yan. Tapos amoy tulog na pawis, ganyan. Tapos inuutusan siya ng asawa niya, wala siya magawa kundi sumunod. Ihatid mo na ang anak mo sa eskwelahan. Kaya lang walang pambaon yung anak niya. Tapos problemado siya kasi saan siya kukuha ng pera, hindi naman siya inabutan. Tapos pinagalitan pa siya ng asawa niya kasi yan, mga ganyan. Ito naisip ko, partner. Hashtag para sa aking ex. Buti nga. Belat. Yan ang napala mo. Yan kasi. Kau kasi. Diba? Kau kasi. Naman. Ano ngayon? Ganyan. Ang dami na po Imagine niyo lang mga kaibigan. Diba? Mararamdaman nyo. Correct. Diba? Ganyan din ang sasabihin ninyo, lalong-lalo na kung ikaw yung nag-improve tapos siya hindi. Yung siya yung lumala yung buhay tapos ikaw bumongga. Totoo yan. Diba kasi minsan nangyayari yun na kung kailan naghiwalay kayo, saka bumongga yung career mo, saka kaswinerte sa ganitong bagay, saka ka nanalo sa isang competition, may mga ganun, saka ka gumaling sa ganitong aspeto, may mga ganyan. Hindi ba naman sinasadyang maghiganti? Hindi naman. Pero kaya talagang isadyang sinuwerte ka nung umalis siya sa buhay correct. mo. Palibasa kasi siya ang malas. Diba? Kaya hashtag para sa aking ex, buti umalis ka sa buhay ko kasi ikaw talaga yung malas. Diba? Ikaw kabisyo. Ite-text sa ex mo, diba? Ano yung gusto mong i-text sa kanya o i-PM, kahit scene lang or whatever, mailabas mo lang. Yan. No, gamitin ang hashtag para sa aking ex. Yan. Ako na-excited na kami, no? Kaya yung mga nilalaman ng mga puso't isipan ninyo. Ako na-excite ako, partner. I'm so excited talaga. Okay, i-tweet na mga kaibigan, again, gamitin ang hashtag para sa aking ex.
Now na! Yan, sabi ng isa nating tambalisa at Jens B. Lee, hashtag para sa aking ex, mas maganda na ako ngayon kesa sa pinagpalit mo. Wow! Ikaw na talaga maganda. Tama. Para sa aking belat din yung sagot. Belat. Tatlong belat talaga yung sagot ni ni Kaiser. Para sa aking ex. Sabi ni Lorena Isabel Oprias, para sa aking ex, maghabol ka ngayon. Yan, di ba? Ayon kay @Eris V, hashtag para sa aking ex, thank you for letting me feel empty. It made me stronger and independent. Everybody sing, you made me stronger by breaking my heart. Ang ganda lang yung kaya ko po kasi mataas na yung next. Di ba? Uy, pero totoo yun yung song na yun you made me stronger by breaking my heart. Yan talaga yung mga eksena natin kapag ka naiwan. Yung pagkatapos parang feeling natin mas matibay na tayo. Mga ganon. Mga ganyan na tayo. Galing na galing sa puso. Totoo naman. Which is true. Totoo kapag naman. Kapag nasaktan ka, tumitibay ka. Correct. Diba? So, pasalamat sa iyong ex. Kaya hashtag para sa aking ex, thank you for letting me feel empty. It made me stronger and independent. Yes. Yan. Sabi ni @Frank_Ken31, may galit ito Sabi niya, hashtag para sa aking ex, advance na ang technology ngayon. Paputol mo na ang baba mo. Safety first. Parang siya din yung nag-tweet kahapon na may galit sa ex sa baba ng jowa niya. Sabi ko sa iyo dati mahal na mahal mo tapos ngayon kung laitin mo. Diba? Ganun naman tayo Dati kung mahalikan mo, wagas. Ngayon pag binalikan mo yung pictures, oh my God, ang itim ng labi. Sabihin huwag siya pakalat-kalat sa mga naglalaro baka bigla sila mapalaro ng sungka. Correct. Ay nako. Sabi ni @Edna_Marasigan, hashtag para sa aking ex, patay na patay ako noon sa'yo. Ngayon, natatawa na lang ako sa'yo. Ang pangit mo na ngayon, Belat, buti nga sa'yo. Ang sabi ni I am Bob's Aimer, para sa aking ex, rest in peace. Yan. May galit. Ayon kaya Yaku Iron, hashtag para sa aking ex, mas mapero na ako ngayon. I can buy you and your friends. Wow! Ikaw na talagang revenge is sweet, mga kabisyo. No? Ito simple lang galing kay @Joshua Suniega, hashtag para sa aking ex, ang tigas ng pagmumukha mo. Simple lang pero Hindi naman obvious na bitterness yung nararamdaman nating lahat, mga kaibigan. Kaya lang 'di ba, yun nga yung sabi natin, partner, yun nga yung sabi mo 'di ba? Para mas bongga yung hugot. Imagine yung time na ang sakit-sakit pa, lalo na partner kung bagong-bago pa. Pwedeng-pwede kang sumali sa hashtag natin today. Sabi na niya @I am chill, hashtag para sa aking ex, yung utang mo sa akin, wag mong kalimutang bayaran. Credit card ko yung ginamit mo, uy. Nagkalimutan man kayong magjowa, pero wag ka magkalimutan yung utang. Correct. Sabi niya Santi Nancy, yan hashtag para sa aking ex, better man ako noon, better na ako ngayon. Yan. Sabi ni it's me Marvin 14, hashtag para sa aking ex, may forever na ako. Ikaw, may forever din. Forever single. Ay, galit. Ang sabi ni Young CJ04, hashtag para sa aking ex, ang tanga mo nung iniwanan mo ako. Yes, ganda mo, girl. Para ikaw hindi po na parang dapat panghinayangan. No? Correct. Yun yung sabi ko nga sa'yo, partner, yung maglaway ka ngayon. Parang gusto mo iparamdam talaga na. Pagka ganyan yung nagsabi, parang feeling mo balingkinita na, no? Walang bahid. Walang mangga sa hita. Yan, walang muscle. Alam mo yun? Balingkinitan, ganyan. Sabi niya Mike Floralde, hashtag para sa aking ex, isa kang malaking langaw sa buhay ko. Ibig sabihin, wala kang kwenta. Ibig sabihin, ikaw yung mga tipong pag dumadating, pinaalis. Ganyan. Hindi po habol ng habol pero pilit ng pinaalis. Sa madaling silita, parang gusto niya sabihin, hindi kita kailangan. Correct. Marumi ka. Peste ka. Bagay ka sa mga dinadapuan mong pupo ng kalabaw. Ganyan.
Sabi ni Maria_Jerina, hashtag para sa aking ex, masaya na ako ngayon. Ikaw hanggang ngayon, paulit-ulit at papalit-palit ka pa ng babae. Wag ganun, uy. Ibig sabihin itong si Jen, natagpuan na niyang kanyang forever. Yung isa, hanap pa rin ang hanap. Ang sabi ni Iyang Barrios, para sa aking ex, kita mo profile pic ko sa FB? Boom! Nga. Taray. Siguro lalo nag-bloom to, partner. Correct. Kaya nga minsan yung mga iba, binobongga nila yung mga pinopost nila sa FB. Para for purposes of, pag nakita yung ng ex nila, manghinayang. Ipaparamdam ko sa'yo na dapat akong panghinayangan. Correct. May mga ganun talaga, no? Meron akong kakilala partner na hindi siya nagpo-post sa Facebook ng basta-bastang picture. Kailangan niyang i-edit, kailangan niyang pagandahin, at kailangan tama yung angulo. Kasi hodang abutin siya ng madaling araw, kaka-edit partner, bago niya ma-post, gagawin niya. Kasi may mga gusto siyang inggitin ng mga kaibigan. Ganon? May mga ganun may mga ganyan. So parang feeling ko, parang feeling ko ganyan yung eksena na nag-tweet sa atin. Diba? Nakita mo profile picture ko, boom nga. Kasi yan yung mga pinag-effortan partner. Pinaliit yung ilong, ginawang balingkinitan yung katawan, tinanggal yung pores, tinanggal yung bimbe. Nilagyan ng hiwa yung dibdib, ganon. Ang daming ginawa sa madaling salita. Nakakalurkay ng bunggels. Natatawa naman yung mga tweets yung mga kabisyo, no? Sige lamang, alam natin may mga natatago pa tayong mensahe sa mga dibdib natin na gusto natin iparating sa ating mga ex. Ano yan? I-tweet nyo na, gamitin ang hashtag para sa aking ex. Yan. Pero alam nyo po mga kabisyo, di ba, kapag kabagong break, nakakainis kung kailan kabagong break sa kakadadapuan ng sakit. Siguro talagang totoo na kapag ka nasistress ka, mas malapit ka sa sakit. Bakit? Kasi bumababa ang iyong immune system. Totoo yan. At hindi mo maiiwasan kahit na gusto mong iwasan, hindi nakakatulong na masama na nga yung loob mo kasi hiniwalayan ka, magkakaubot sipon ka pa. Wala na kami magagawa sa pagkakahiwalay ninyo ng ex mo kasi wala tayong magagawa dyan sa ngayon. Tsaka buhay nyo naman yan. Corrected by. Tsaka bakit mga mangingialam, ang dami namin ibang problema. Diba? Alipunga nga ni Chuper, hindi niya pa magamot. Pagbabatiin pa kayo. Kumakalat na nga. Kaya diba? nga, patas ng Isipin patas. ko pa ang problema ng iba. Correct. Pero yung ubot-sipon mo, magagawa ng solusyon yan kung you will trust what the tambalan trusts. Ang tambalang 2-in-1 ng Tuseran. Gamot na sa ubo. Gamot pa sa sibon. Pinag-isa mga kabisyo. Correct. Ang Tuseran po ay may anti-tussive na chinuchugi ang ubo. At meron ding nasal decongestant na nagpapagaling ng sipon. Kaya ba't ka pa bibili ng dalawa kung kaya naman ng isa? Kaya kabisyo, mag-Tuseran ka na. Corrected by Dextromethorphan, HBr, Phenylephrine, Paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sabi ni El Menopi, hashtag para sa aking ex, manigas ka. Diba? Mga simplihan lang diba? Yung isa, ang sabi niya, manigas ka. Yung isa, ang tigas ng mukha mo. Alam mo yung pagkakasabi ng manigas ka tsaka ang tigas ng mukha mo, parang galit talaga. Good morning po, Nicole Yala and Chris Chuper. Tambalanista niyo po ako since 2010. Nakakainis po yung kumari ko. Sobrang yabang. Feeling niya siya na yung pinakamagaling porke 4 na ang anak niya at isa lang ang anak ko. Niyayabangan niya pa yung isa naming kabarkada na wala pang anak. Akala mo kung sino? Kaka-irita, buwisit. Irita, buwisit. Ilang beses ko inulit. Irita, buwisit. Tapos caps lock pa partner para intense. Naka-lurkay. Ano po ba dapat kong gawin sa kumari kong ito? Alam mo kasi kung di naman siya nakakatulong sa usapan ninyo o sa gimmick ninyong tropa, huwag nyo nang i-text. Huwag nyo nang isama. Sakit pala sa ulo Yung mga ganyan. Isama nyo pero iwan nyo. Correct. Tapos hanap kayo ng ibang lugar. Hindi. Text nyo na may lakad pero sa ibang lugar nyo dalhin. Ganyan. O kita-kits tayo sa ganito pero sa ibang bar kayo pupunta. Yan. Iligaw nyo sa madaling salita. Gawin yung tanga. Charot. Ay nako. Actually simple lang Kung yan yung tipo ng kaibigan na nakakairita, nakakabwisit, bakit mo pa? Why will you allow that person to always ruin your lakad, your mood. Your mood, 'di ba? Kung lagi na lang nakapagkakasama siya, ang yabang-yabang niya, takala niya kung sino siyang sobrang galing.
bakit mo pa siya isasama sa lakad? Yun yung una ko nakikita. Correct. Actually, simple very lang. concrete na pwede niyong gawin para iwasan siya. Simple lang. O tama, iwasan, wag kausapin, wag isama. Correct. Diba? At ang desisyon ay nasa sayo. Oo, tanggalin sa Viber group, tanggalin sa group sa Facebook, 'di ba? Para wala na siyang alam, 'di ba? Kasi eventually that person will realize, hopefully, 'di ba? Ma-realize Kung magsasabi na isang karpintero. Dati kasama ako sa Viber group na to, bakit parang wala na ako natatanggap na Viber message? Tapos makikita na lang sa Facebook ninyo diba? na sama-sama kayong mga magkakaibigan, siya lang yung wala. Maliban sa kanya, 'di ba? Maybe and hopefully she will realize na kasi may mali sa akin. Kasi meron siyang dapat baguhin. Oo, correct. 'Di ba? Alam mo, nalulurkay din ako sa mga ganyang klaseng mga tao. Yung ang yayabang, yung akala mo kung sino silang magaling. Ang tawag diyan, 'di ba, messianic. Yung parang messianic, spell? Messianic complex. Yung parang messiah. Yung yung parang know it all. Ganun, omniscient. Ganyan. Ako yung alpha, sumunod kayong lahat sa akin. Perfect ako, balingkinitan, ganyan. Parang favorite yung balingkinitan ngayong araw na to. Di ba, parang ganun. Tas ang yabang-yabang. May mga ganun kasi talagang mga tao. Nakakainis talaga yung ganyan. Kaya the best way that you can, or the best thing that you can do now is iwasan siya, wag isama. Yun lang talaga yun. Wag nang gawing kaibigan sa madaling salita para tapos ang usapan. Mali mo makahanap siya ng mga kaibigan niyang kapwa niya mayabang. At least, di ba, nagkakasundo sila. Hindi nila nararamdaman na maere sila kasi they go together. Sabi nga, birds of the same feather flock the feather together forever. Di ba? So, hanap siya ng mga kapwa niya rin mayayabang para nagkakaintindihan sila. Kayong mga magkakaibigan, hindi mga kayo simple ganun lang kayo Hindi kayo diba, ganun. Mga simple lang yung lifestyle ninyo. Gusto niyo yung mga payak na usapan. Tama, yung mga usapang mga simple lang, di kayo nag-uusap tungkol sa anong color ng helipad yung gagamitin mo para sa iyong helicopter. Pero partner, hindi ganun yung pagyayabang niya. Yung pagyayabang niya, sabi dun sa PM is mayabang in terms of kakayahan, feeling ko. Kasi sa pagpapalaki ng anak. Kasi nga 4 yung anak, tapos itong nag-PM sa atin, isa lang ang anak, tapos yung isa na lang kaibigan, walang anak. May mga ganun At dapat alam mo pagkaganyan, binabara minsan para makatikim din Paano? Ako naisip ko, partner, kasi paano magbara ng CR? Diba? May mga warning yan, diba? Huwag pong magtapon ng toilet paper o napkin para hindi po magbara. Ngayon, doesn't it therefore conclude para barahin yung kaibigan ninyong mayabang, nakakala mo kung sino siyang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. O alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Kumuha ng tissue paper. Pero para mabait ka, wag naman yung gamit. Kasi baka sabihin naman bastos ka. So yung medyo brand new. Yan, i-brand new mo na. Ano may pwede mo siyang minsan pag binabara mo din yung isang tao, na-realize din niya yung mali niyang sinabi. Correct. Ikaw naman makapagbida ka tungkol sa mga anak mo. 4 nga anak mo pero hindi mo naman makapakain. Yan, diba? Ako isa lang anak ko pero nadala ko sa magandang eskwelahan. Ikaw nga 4 ang anak mo pero walang ni isa nag-aaral. Yan na. Barahin mo ng ganun, ewan ko kundi manahimik yan. Ako isa lang ang anak ko pero may itsura. Sa'yo 4 ang anak mo pero ang hirap i-define. Ang hirap i-describe. Abstract sila. Ginugel ko na, winace ko, hindi ko pa natagpuan ang kagandahan. Ganyan ang pambabara. Yung masakit sa damdamin. Kasi kamo, lagi niya sinasaktan yung damdamin ninyo. Lagi siyang mayabang na parang pinaparamdam niya sa inyo na kayo, isa lang ang anak mo, ikaw wala kang anak. So mga wala kayong kwenta. Ako 4 ang anak ko, magaling ako. Ganyan. O diba, lagi nila pinaparamdam. At ikaw naman, kaya ka siguro nag-PM sa amin is kahit papaano, nakakaramdam ka ng parang oo nga, no? Diba? Kasi part of feeling ko lang kasi kung hindi ka talaga affected with what she's saying, you don't need to PM the tambalan Hindi mo kailangan, bothered ka sa madaling salita. Hindi mo kailangan humingi ng advice kanino man. Kaya lang, yun nga partner, tama ka, bothered ka. Are you bothered because kinda na-influence ka niya na, oo nga, no? Baka nga, ang magagaling lang ng mga magulang ay yung mga may 4 ng anak pataas, 'di ba? Mga ganyan. Pero so nababother ka. Yun yung sasabihin namin, yan yung tanggalin mo sa sarili mo. Kasi may anak o wala, 1, 5 o 20 ang anak. Pare-parehas lang po tayo ng mga na we're trying to be good people. Totoo yan. Yun. Wala sa dami o sa bilang ng anak para masabing magaling kang ina. Oo, at lalo pa wag mo sasabihin na walang kwenta ang isang tao porque wala siyang anak. Totoo. Diba, wala kang karapatang sabihin yan. Pagka ganyan, naku, barahin mo na naman. Barahin mo na naman. Ano ngayon kung may anak ka? Yan. Ilan ang anak mo? Ilan? 4 ka mo. 4. Diba? Ayan. 4.
Ano ngayon kung 4 yung anak mo at wala akong anak? Yan. Kita mo yung 4 mong anak? Yan. Tingnan mo, kailangan bawat sinasabi mo, ginagawa niya. Yan. Tingnan mo sila. Yan. Pag hindi tumingin, parusahan mo na agad. Pag hindi niya tiningnan, di ba, piliting mong tingnan niya. Yan. Pag hindi kasama yung anak, pasamahin mo yung anak. Oo. Kasi hindi niya makikita yun. Sabi mo, tingnan mo ang anak mo. Kung nagmamadali ka, pagtaksihin mo. Tingnan mo yung mga anak mo. Yan. 4 nga sila, pero napapalaki mo ba ng maayos? Ako, wala akong anak, pero may 4 akong kotse. Yan. Hindi, bumbasag din. Diba, bumbara? Dito yan. Kasi kung masyado siyang mayabang sa'yo, tapos, di ba, kung makapag-know it all, tapos linulunok nyo lang ng nilulunok yung kayabangan, okay lang yun eh. Kasi at least, sige, tanggapin na natin ganyan na talaga siya mayabang. Kasi minsan yung mga mayabang, sila talaga insecure eh. Kasi kailangan nila magyabang, kailangan nilang ganyan. So, sila talaga insecure. Kaya lang kung talaga... Sila yung may sakit. May sakit sa utak yung mga yan. Kaya lang kung di mo na talaga kaya, okay lang na barahin mo. Hindi naman katulad ng pambabara ng sa amin kasi masama yung amin eh. Yung sa amin, extreme na paraan ng pagpambabara. Pero barahin mo din or pagsabihan. Pagsabihan para may ma-realize din niya siya sa mga ginagawa at sinasabi niya sa inyo. Kasi kung lunok lang kayo ng lunok, iisipin niya okay lang eh. Totoo. Iisipin niya ayos lang kasi tanggap na tanggap nyo naman. Correct. Siguro, isa sa mga magkakaibigan sa inyong grupo, kung talagang magkakaibigan kayo, kung talagang kaibigan nyo tong taong to, ipaparealize nyo sa kanya yung maling ginagawa niya. Yan. Diba? Yung mga pinayo namin kanina, pwede nyo rin gawin, pero... basta kung matibay ng damdamin ninyo, sikmura ninyo, diba? Gawin nyo yung advice namin. Ay, nako. Pero pwede rin naman na tawagin nyo siya, tapos kausapin nyo siya, ayain nyo mag-chowking, ganyan. Yan. Para naman mahimasmasan, para busog habang kausap ninyo. Tapos saka nyo kausapin ng masinsinan, alam mo friend, kasi friends mo kami, kaya tanggap namin yung pagiging mayabang mo eh. Kaya alam paano kung ibang tao yung makarinig niyan. Baka mamaya ikapahamak mo pa. Yan. Yung mga ganong atake, yung mga mukhang mabait kahit iratang-irata ka na. Ganyan yung gagawin, di ba? Simple lang, mas madaling mag-uusap, mas madaling magkaintindihan sa isang usapan kapag kayo ay busog, mga kabisyo. True. Lalo lang halong eklabu at importantages na pumunta ka na sa pinakamalapit na Chowking! At mag-order ng napakasarap na breakfast chow fan! Uy, sarap naman ng breakfast chow fan. Bakit masarap yung breakfast chow fan, partner? Siyempre, meaty yung fried rice, partner. Tapos sinamahan pa ng pork siomai at fried egg. Uy, perfect na perfect. So maganda yan. Umaga pa lang kausapin nyo na para medyo maganda ang mood. Diba? Kaya go na, dalhin na yung kaibigan mo mayabang sa pinakamalapit na Chowking at i-enjoy ang napakasarap na breakfast chow fan. I-like lang po ang Facebook page ng Chowking, Chowking PH, para sa mga activities and surprises ngayong buwan na ito. Uy, naku, antabayan na natin yan. Siguradong pag gumawa ng activities at pagdagbigay ng mga surprises ang Chowking, siguradong exciting. Talaga naman, super. Yung last nila yung ginawa, partner, yung yung para sa Kung Hei Fat Chow, yung para sa Chinese New Year, talagang marami nag-enjoy noon. Antabayanan nyo, this March, ano kaya ang bagong surprises hatid sa atin ang Chowking! Sabi ng isa nating tambalanista, si Ata Iskohis, hashtag para sa aking ex, ang kate mo. Yan po ang ating official hashtag for today, mga kabishop. Continue to tweet us using the hashtag para sa aking ex. At mamaya, babanggitin po natin o babasahin natin yung ilang mga tweets ninyo pag sapit ng pangalawang tambalan. Mamayang alas 9. At ikaw, kabisyo, kung gusto mong manalo ng limpak na kwarta, baka eto na ang chance mo maging mas mayaman. May chance kang manalo ng 100,000 pesos. Gamitin lang mga tipunin ng wrappers at sachets ng Pride Detergent Powder at Bareta, Star Wax Floor Wax, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap at Heaven Baby Diaper. Para manalo ka ng limpak na kwarta para sa ating ACS Kwarta Bonanza 2016 ngayong March. O diba, ang daming dapat pakaantabayanan mga kabisyo. Kaya lagi lang makinig sa
Love Radio. Malay mo, ikaw na ang abuti ng swerte sa pakikinig mo. Corrected by. Maraming salamat, ACS. And thank you very much mga kabisyo sa pagtutok. Thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Alright.